Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3341 Memory Disorder. Pagdating niya sa Zhongzhou, nalaman ni Ye Fan na ito ay itinayong muli. Ang kanyang sariling rebulto ay inilagay sa isang napakaliwanag na posisyon. Ito ang pinakakakaiba sa pakiramdam ni Ye Fan, maliban na lang na nawala si Su Qingzhou sa kanyang buhay, tila ang lahat ay hindi kakaiba. Nawala ang kamalayan ni Ye Fan at lumapit kay Yun Cheng. Pagpasok sa laboratorio ni Chu Yunyao, hindi naiwasang mabigla ang babae. Bumalik ka na. Ha! Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, Xiao Yao Yao, buti na lang at hindi mo ako nakalimutan. Hindi pa ako nagkaka-Alzheimer. Nga pala, paano ka nakabalik? Si Ye Fan noon. Natigilan, hindi ba ako nakipag-usap sa iyo? Tumango si Ye Fan, kung gayon hindi ka bumalik kasama si A. Jiao. Si Jiao. Natigilan si Ye Fan, isang Jiao ang pumunta sa Hongmeng. Oo, hindi tayo pwedeng magsama, pero kailangan lagi tayong magpadala ng representative, dapat panganay mong asawa yun. Go! Malaking asawa. Nagbago ang ekspresyon ni Ye Fan, Yunyao. Nakalimutan mo rin si Qingzhou. Ano ang Qingzhou? Tumingin si Chu Yunyao kay Ye Fan na parang alien, bakit kakaiba ka? Malakas ang tibok ng puso ni Ye Fan, huminga siya ng malalim, at nakita niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sabi mo totoo ka, worth it ba ang magalit? Huwag kang masyadong desperado sa susunod. Umiling si Chu Yunyao, at pagkatapos ay pinuntahan ng mga babae para bumalik. Sunod-sunod silang pinabalik ni Nayan Ruzhao, Ning Zimo, Feng Yaoying at iba pang kababaihan. Gayunpaman, ang higit na hindi nakapagsalita kay Ye Fan ay sina Hua Feihua, Doomsday, at Patricia, lahat sila ay dumating. Asawa, buti na lang at nakabalik ka. Narinig ng babae na ang daanan na dinaanan mo ay pinasabog, at inisip na aksidente. Natakot siya hanggang sa mamatay. Umiiyak sa tuwa. Alam mo rin ang tungkol dito. Natigilan si Ye Fan. Logically speaking, si Su Qingzhou lang ang nakakaalam nito. Hindi kaya. Pumunta talaga si Jillian kay Hongmeng. Hindi mo kami maaaring hayaang makatipid ng dim sum, sino si Ye Junyang, at hindi mo siya mapapatay, bakit kailangan mong labanan ang iyong sarili sa isang desperado na sitwasyon? Reklamo ni Hua Feihua. Ngumiti ng pilit si Ye Fan, Elder Hua. Ikaw, bakit ka nandito? Asawa, itigil ang pagbibiro, hindi nakapagpahinga si Sister Hua para malaman ang tungkol sa iyo, mahinang sabi ni Gu Qing. Narinig ni Ye Fan ang pamagat at kinumpirma na si Gu Qing ay talagang naging asawa niya, at si Hua Feihua. Parang, hindi ba karaniwan iyon? Sa pagtingin kay Doom at Patricia sa gilid, hindi napigilan ni Ye Fan ang mapalunok. Anong tinitingin-tingin mo? Have? Wala ka bang nakitang babaeng umiyak kanina? Pinunasan ni Patricia ang kanyang mga luha. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, Prinsesa, bakit ka nandito? Bakit ka nandito, gusto mo bang bumalik sa Palatine Imperial City kasama ako? Ang asawa ko. Huminga ng malalim si Ye Fan at muling tumingin sa Doomsday. Doomsday, you won't? Niyakap ng Doomsday si Ye Fan nang walang sabi-sabi, at binigyan siya ng matamis na halik. Ha! Ate Doom! Napakasungit mo. Gusto rin kitang halikan. Si Shilanyu at Wu Yechuan ay nagmamadaling yakapin si Ye Fan at kinurot siya. Si Ye Fan ay napapaligiran ng mga babae, si Yingying Yanyan ay parang nakaupo sa ulap. Biglaan. Natagpuan ni Ye Fan na ang isang pares ng matangkad na malalaking mata ay tumingin sa kanya ng may pagtutol at pagbabantay sa karamihan. Anghel. Ilang metro ang layo ng dalagang nakaputing damit na may mahabang buhok at alampay na may seryosong ekspresyon. Kakaiba ang naramdaman ni Ye Fan, at magtatanong sana kung ano ang mali, kung galit ba siya, ngunit tumalikod si Angel at umalis. Naipit si Ye Fan ng mga babae, kaya tumahimik siya pagkatapos ng kaginhawaan. Talagang sapat na kayo, dapat ko bang yakapin ang aking anak? Lumakad si Ye Wuyo sa sandaling ito, kasama si Ye Longyuan sa kanyang tabi. Nay, ikaw ay. Hindi inaasahan ni Ye Fan na magsasama-sama si Ye Longyuan. Huwag mo siyang pansinin, nakakainis ako. Naiinis na sabi ni Ye Wuyo, ngunit hindi niya maitago ang saya sa gilid ng kanyang mga mata, at nangangahulugan ito ng pagkakasundo. Lumapit si Ye Wuyo at niyakap si Ye Fan. Anak, tinakot mo ang iyong ina hanggang mamatay, ngunit sa kabutihang palad, sinabi ng Reyna ng Thousand Faces na hindi ka patay, at lahat ay gone. Tanong ni Ye Fan, Nay, nasaan si Tuan-Tuan? Tuan-Tuan. Sino ito? Ngumiti si Ye Wuyo at sinabing, nagtatanong ka ba tungkol sa dumplings? O steamed buns? Anak ko. Good boy. Pati nanay mulay. Saan ka ba nakakuha? Ang iyong anak na babae. Sana ay mabilis mo akong gawing apo. Tumawa si Ye Wuyo at pinagalitan, bakit, pagkatapos ng maraming taon ng paghagis, sa wakas ay gusto ko ng isang anak na babae. Tuan-Tuan, bakit parang makakain ang pangalan na ito, ang cute? Hindi ito ang unang beses na tinamaan si Ye Fan, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. Ibig sabihin,
Nandito na lahat si Xiaojin, steamed buns, at dumplings. Wala na sina Qingzhou at Tuan Chun. Bulong ni Ye Fan sa sarili, habang ang mga tao sa tabi niya ay mukhang naguguluhan. Mabaho Ye Fan, sinong babae ang sinasabi mo? Hindi ka makakahanap ng ibang babae. Nahongming, tama ba? Galit na sabi ni Xiao Ziner. Nagulat si Ye Fan. Nagmamadali siyang pumunta kay Yan Tianjia at tinawag si Bai Chenluo palabas. Si Bai Chenluo ay nagsasanay sa tabi ng World Tree nang bigla siyang ilabas, at naliligaw. Asawa, anong ginagawa mo, di ba sabi ko magtanim ng mabuti? Chenluo, ikaw, teka, anong tawag mo sa akin? Husband. Agad na naramdaman ni Bai Chenluo na hindi tama ang paligid. Nanginginig sa takot, dali-dali niyang niyakap si Ye Fan at nagtanong, asawa. Ang mga taong ito. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang mga kapatid sa pamilya? Asawa. Magkapatid. Malamig na sumangot si Xiao Ziner, Yuner, ay sabihin na natin, matagal na siyang hindi bumabalik, kaya dapat nasa Hongmeng siya. Si Du Yuner at ang iba pang mga babae ay umiling sa pagkabigo. Brother Ye Fan, hindi ka ba masyadong malaki para sa iyong puso? Natahimik si Ye Fan, Bai Chenluo, kailan ako ikakasal sa iyo? Asawa, ano ang sinasabi mo, pinakasalan mo ako noong bata pa si Ye Guhan, hindi ba ito binibilang ngayon? Nag-aalalang tanong ni Bai Chenluo. Ikaw Guhan. Isa pang malamig na bituin, tama ba? Inilibot ni Xiao Waisu ang kanyang mga mata. Nagmamadaling nagtanong si Ye Fan, Shenluo, naaalala mo ba si Zhang Dongdong? Tandaan. Ngunit ang Zhang sect sa kasamaang palad ay napyunit nang tumawid na siya sa daanan. Naramdaman ni Ye Fan na malapit na siyang masuffocate. Tungkol saan ang lahat ng ito? Paano mo makakalimutan si Qingzhou? Ako lang ba ang nakakaalala nito? Tiningnan siya ni Chu Yunyao ng kakaiba, sino ang Qingzhou na tinatanong mo? Isang taong dapat mong kilalanin. Nagkatinginan ang mga babae. Asawa, hindi pa namin narinig ang pangalang ito, kakaiba ka ngayon, pag-aalala ni Nayan Rujiao. Matagal ko nang sinabi na ang paglipat ng iyong sword intent ay maaaring magdulot ng space-time confusion, at makakaapekto pa sa iyong brainwaves at makagambala sa memorya ng iyong utak. Matigas na sinabi ni Chu Yunyao, pumunta ka at suriin mo ako, pinaghihinalaan ko. Ang iyong memorya ay nalilito. Imposible. Baka may mali. Babalik ako sa Earth muli. Naalala ni Ye Fan na dapat nasa Earth si Qing Yuan at ang iba pa. Kasama nila si Su Qingzhou ngayon lang. Baka may alam sila. Nang hindi na hinintay na magsalita pa si Chu Yunyao, isang sword intent ang inilipat, at bumalik si Ye Fan sa walang katapusang purgatorio. Kabanata 3342 laro tayo. Sa sandaling ito, lumipas ang ilang araw, umalis na si Su Qingzhou, at walang laman ang bahay. Hinanap ng kamalayan ni Ye Fan ang buong mundo, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng Qingli, Qingyuan at iba pa. Gayunpaman, nakita nila ang kinaroroonan ni Su Qingzhou. Star Island, Earth Alliance Library. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng baseball cap, isang striped light blue shirt, wide leg jeans, at white sneakers. May hawak siyang biography book sa kamay. Ang araw ay sumisikat sa babae sa pamamagitan ng malalaking bintanang mula sa sahig hanggang sa kisame, na nagbibigay ng malabong gininto ang glow. Dahil sa matangkad at perpektong kurba at sa malamig at pinong profile, maraming lalaki at babae sa library ang nakakalimutang magbasa ng mga libro at tumuon lamang sa paghanga sa magagandang babae. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, may ilang lalaki na nagyabang ng pagiging pambihira. Umakyat sila para gustong makipagkita sa kanila, ngunit bago sila nakarating sa loob ng 3 metro, natakot sila ng malamig na hininga. Noon lang nalaman ng lahat na ang dilag na ito na mukhang college student pala ay isang makapangyarihang monghe ng angkan. Ang isa pang ordinaryong lalaki, casual na nakadamit ay naglakad patungo kay Su Qingzhou. Inaabangan na ng ilang dumadaan na nanunood ng palabas kung paano matatakot ang over-the-top na lalaking ito. Gayunpaman, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Itong lalaking ito, talagang napalapit sa dilag, halos magkaharap, tumagilid, tumingin sa libro sa kamay ng dilag, at nakipagkwentuhan sa kagandahan. Nagbabasa ng mga libro sa kasaysayan. Ano ang gusto mong malaman? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Matagal na niyang hindi nakikita ang asawa na nakasuot ng ganito. Hindi nagulat si Su Qingzhou, kung tutuusin, ang lakas ng lalaking ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Alam mo ba? Bagamat naging mainstream na ngayon ang teknolohiya ng tao, mga e-book at jade slips, ilang mahalagang materyales ay kinokopya at naitala pa rin sa mga papel na libro dahil sa takot na mawala. So ano? Ikaw ang Diyos ng espada. Lumingon si Su Qingzhou at tumingin kay Ye Fan ng may interes. Tuwang-tuwa ang mukha ni Ye Fan, asawa, naaalala mo ba? Hindi mo ako asawa, ngunit ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay talagang hindi magsisinungaling, hindi mahirap malaman na ikaw ay isang Diyos ng espada. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ako ang Diyos ng espada, ano ang kinalaman nito sa pagbabasa mo ng mga aklat ng kasaysayan?
Ang isang top-level powerhouse ay hindi dapat tumawag sa asawa ng isang estranghero nang walang pinipili. Kaya, batay sa isang layunin na ideya, gusto kong i-verify kung totoo ba na ako ay may amnesia. Umiling si Su Qingzhou, ngunit. Sa sandaling ito, noong nasa Earth ka, wala kang kinalaman sa akin. Ipinanganak ako pagkatapos mong talunin ang Doomsday King at umalis sa mundo. Ikaw at ako ay hindi maaaring maging mag-asawa. Ito ay peke sa mga aklat ng kasaysayan, at ngayon ang nakikita mo at ako ay pawang mga ilusyon. Pagkatapos ay maaari mong patunayan ito sa akin. Diretso ang tingin ni Su Qingzhou sa lalaki, sabihin mo sa akin, alin sa tingin mo ang totoo? Mundo, asawa mo ako. Ikaw ang asawa ko, kailangan mo pang patunayan. Tiningnan ni Ye Fan ang walang kapintasang kagandahan sa kanyang harapan, ang matingkad na pulang labi, at hindi niya maiwasang huminga ng mabilis. Marahan niyang pinisil ang baba ni Su Qingzhou gamit ang isang kamay, at ibinaba ang kanyang ulo para halikan siya. Sword God, gustong pilitin ako. Si Su Qingzhou ay hindi mabangis na lumaban, ngunit malamig na nagtanong. Napahinto si Ye Fan. Nang makita ang paghamak at paghamak sa mga mata ni Su Qingzhou, walang pagpipilian si Ye Fan kundi ang umatras. Huwag mo akong intindihin, masanay ka na. Ikaw talaga ang asawa ko. Dagdag ni Ye Fan. Nakita ni Su Qingzhou ang masamang tingin ng lalaki, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga mata. Yan ang iniisip mo, sa tingin ko ay hindi. Napakamot ng ulo si Ye Fan, para sabihin sa iyo ang totoo, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari ngayon. Ito ay may katwiran. Kung ito ay isang batas, hindi nito dapat malampasan ang aking layunin sa antas ng emperador ng espada. Sinubukan ko, ngunit hindi ko mababago ang kasalukuyang estado, kaya kailangan ko ng ilang oras upang siyasatin ang katotohanan. Lumibot ang mga mata ni Su Qingzhou at sinabing, hindi mo naisip iyon, hindi dahil lasing ang lahat at gising kang mag-isa, ngunit gising ang lahat, ikaw. Lasing na mag-isa. Sumimangot si Ye Fan, talagang nag-isip siya ng iba't ibang posibilidad. Kung tutuusin, marami na siyang guni-guni noon, kabilang ang buhay lasing at pangarap na kamatayan sa cup mowing. Ngunit, ni minsan ay hindi ito nagparamdam sa kanya ng totoo. Higit pa, kung gumamit si Belial ng anumang spell, batas, talento sa kanya. Anong uri ng mga kakayahan ang maaaring gawing imposibleng makita ang kanyang walang kapantay na mga batas? Kung napakakapangyarihan ni Belial, kailangan ba niyang magpasakop kay Satanas? Kung tuwirang sabihin, walang kakayahan si Belial na pakialaman ang napakaraming realidad, at wala rin siyang kakayahang lumikha ng magkatulad na space-time, mirror space-time. Matanda. Qingzhou, saan ka pupunta? Nang makitang aalis na ang babae, mabilis na sumunod si Ye Fan. Hindi nagsalita si Su Qingzhou, lumabas siya ng library at pumunta sa malapit na shopping mall. Bakit mo ako sinusundan? Nang makitang sumusunod si Ye Fan, hindi napigilan ni Su Qingzhou na matawa, ikaw ay isang marangal na Diyos ng espada, abala ka ba? Ikaw ang priority ko, sabi ni Ye Fan. Ang ekspresyon ni Su Qingzhou ay matamlay sandali, at walang sinasabi, pumasok siya sa isang tindahan ng dessert. Boss, gusto ko. Strawberry-flavored donuts, isang dosina. Hazelnut latte, Garten. Bago mag-order si Su Qingzhou, casual na sinabi ito ni Ye Fan. Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki na parang multo, paano mo nalaman kung ano ang gusto kong kainin? Ikaw daw ang asawa ko, matandang mag-asawa. Anong uri ng spell sa pagbabasa ng isip ang ginamit mo? Hindi naniwala si Su Qingzhou. Pagkatapos kunin ang mga donut at kape, pumunta ako sa isang platform sa open air. Tiningnan ni Ye Fan ang babae na masayang tinatangkilik ang dessert, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado. Gaano na ba katagal mula noong sinamahan niya si Su Qingzhou at uminom ng nakakalibang na afternoon tea? Isang hindi mauubos na kakilakilabot na kaaway, hindi mauubos na problemang haharapin, patuloy na nagtatayo ng mga bagong lungsod mula sa mga guho, na mamahala sa daan-daang milyong tao. Talaga bang gusto ni Su Qingzhou ang ganitong uri ng buhay? Kung hindi mo siya mahal, handa ka bang maging sobrang pagod sa lahat ng oras? Ang babaeng ito, na sumuko ng sobra para sa kanya, ay kabilang sa kanyang sariling buhay. Kung titingnan ang kanyang kasalukuyang anyo, hindi ba ito isang uri ng kaligayahan? Sword God, laro tayo. Si Su Qingzhou ay parang isang malaking kumakain, nakakain siya ng 8 donut sa isang hininga. Sinipsip niya ang kanyang mga daliri, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Anong laro? Direktang tinawag ni Su Qingzhou ang kasulatan upang protektahan ang sarili. Ito ang sinaunang kayamanan ng aming pamilyang Xuanming, ang walang salita na kasulatan, at ngayon ay ginagamit ko ito upang protektahan ang aking sarili. Kung mahuhulaan mo pa rin kung ano ang iniisip ko pagkatapos ay. Ano ka ba? Inaamin mo na asawa kita. Kung maganda ang iniisip mo, bibigyan kita ng pagkakataong makipag-date, sabi ni Su Qingzhou. Si Ye Fan ay paipong tumawa, ngunit tumanggaw pa rin, okay, maaari kang magtanong. Ano ang hindi ko kinakain? Scallions. Mas gusto ko ba ang tabing dagat o ang kabundukan? Baybay dagat.
Gusto ko ba ng taglamig o tag-araw? Taglamig. Paglilinang, negosyo, pagluluto, sining ng bulaklak, mga instrumentong pangmusika, ang mga bagay na hindi ako gaanong magaling at pinakamagaling. Ikaw ang pinakamagaling sa pagnenegosyo, at ikaw ang pinakamagaling sa pagluluto. Ang kulay na gusto ko. Marami iyan. Gusto mo ang puti at asul para sa iyong damit na panlabas, pula para sa mga accessories, pink at puti para sa mga damit pambahay, pajama at damit na panloob. Tama na. Namula si Su Qingzhou, hindi mo kailangang sabihin ang lahat. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, Miss Su, mangyaring magpatuloy. Inalis ni Su Qingzhou ang libro sa langit at inikot ang mga mata sa kanya, nakapasa ka sa pagsusulit. Ibig sabihin nangako kang makipag-date. Kaya mo bang mag-fast forward sa kasal? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Kasal. Iniwasan ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata at humigop ng kape, kung gayon. Kailangan mo munang kunin ang aking mapapangasawa. Fiancé. Nagbago ang ekspresyon ni Ye Fan, sino? Kabanata 3343 Hindi pamilyar na hitsura. Ang kanyang pangalan ay Ji Hantian. Ji Hantian. Natarante si Ye Fan, paano mo siya naging fiancé? Bakit, kilala mo ba siya? Bago pa makapagtanong si Su Qingzhou, may sword intent si Ye Fan. Lumipat at umalis. Sa ilang segundo, binuhat na ni Ye Fan si Ji Hantian pabalik sa eksena. Nakaidlip pa si Ji Hantian nang bigla niyang nalaman na dinala siya sa hindi pamilyar na lugar, at natigilan siya. Su Qingzhou. Anong problema? Ji Hantian. Naaalala mo ba ako? Kinuha ni Ye Fan ang kwelyo ni Ji Hantian. Ye Fan. Siyempre naalala kita. Anong tanong mo? Natigilan si Ji Hantian, bakit mo ako hinuhuli? Bakit ikaw ang fiancé ni Qingzhou? Tanong ni Ye Fan. Si Ji Hantian ay inosenteng tumingin kay Su Qingzhou, kuya, ano ang sitwasyon? Bakit kasama mo ang sword god? Anong uri ng fiancé? Nakita ni Ye Fan ang nagbabawal ng ngiti ni Su Qingzhou, ngayon lang napagtanto na may mali. Gusto ko lang makita, kung nalaman niyang may karibal siya sa pag-ibig, ano ang magiging reaksyon niya, pasensya na, Ji Hantian, sinamantala ka niya. Wala akong mahanap na mas makakalaban kaysa sa iyo sa Earth, ngunit sa kasamaang palad. Para kang inutil sa harap ng Sword God. Gustong umiyak ni Ji Hantian ngunit walang luha, hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Nakipag-army wrestling sila sa Demon King, muntik mo na akong patayin. Napagtanto ni Ye Fan na talagang sinusubok ni Su Qingzhou ang kanyang katapatan. Bagamat wala na ang alaala, ngunit, ang nakagawian ay katulad pa rin ng dati. Ji Hantian, hindi mo talaga maalala, si Qingzhou ang asawa ko. Tanong ni Ye Fan. Anong kalokohan ang sinasabi mo, noong umalis ka sa mundo, hindi ipinanganak si Qingzhou? Walang imak na sinabi ni Ji Hantian, mayroon kang sapat na mga asawa, bakit, nakatingin ka na naman sa akin? Napangiti si Ye Fan. Bakit sa dinami-dami ng tinatanong ko, feeling ko ako yung may amnesia? Ilang babae ang nasa pamilya ng Sword God? Nakangiting tanong ni Su Qingzhou, ngunit may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Ye Fan kung saan magsisimula. Tumayo si Su Qingzhou at lumutang. Pinandilatan ni Ye Fan si Ji Hantian, ngunit hindi talaga siya kayang talunin. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Ji Hantian. Kasunod ng pagbabalik ni Su Qingzhou sa walang katapusang purgatorio, si Ye Fan ay nanirahan lamang sa unang pagkakataon. Sa gabi, nagpractice si Ye Fan ng kung fu saglit sa ilalim ng mga bituin at nakaramdam ng antok. Ewan ko ba kasi nakaka-relax ang nerves, ang hilig niyang matulog lately. Ito ang kwarto ko. Sumimangot si Su Qingzhou nang makita niya si Ye Fan na natutulog sa master bedroom. Nagulat si Ye Fan, dati itong kwarto natin, sanay na ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bilasan mo lumabas ka, magpa-practice ako. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi maghanap ng side room, humiga at makatulog. Sumilip si Su Qingzhou sa siwang ng pinto at bamulong, napakalakas ng cultivation, pero inaantok pa rin. Sa mga sumunod na araw, bagamat laging gustong makachat ni Ye Fan si Su Qingzhou, hindi siya nagustuhan ng babae. Hindi pinapansin ang pag-ibig. Mabagal lang muna si Ye Fan. Sinubukan lang niyang tingnan kung malulutas niya ang misteryo ng kanyang alaala. Sa huling pagkakataon na siya ay nasa Human Alliance, hindi niya nakita si Sally Ye, at iniisip kung ang mangkukulam ng kalaliman ay magiging kakaiba. Gayunpaman, nang makita ni Ye Fan si Sally Ye, ipinahayag din ng babae na hindi niya kilala si Su Qingzhou. Ang lalong nagpamanhid kay Ye Fan ay ang relasyon nila ni Sally Ye, at naging magkasintahan na siya. Ang dalawa sa kanila ay nasa estado ng hindi nasisiyahang magkasintahan. Ang biglaang pagkabigla na ito ay nagdulot din ng pagkalito kay Ye Fan. Hindi nakatiis na tumanggi. Si Ye Fan mismo ay nagtaka, kailan niya ginawa ang napakaraming mahahalagang bagay sa buhay. Matapos manatili sa Human League sa loob ng ilang araw, si Ye Fan ay nalubog sa magiliw na damdamin ni Nian Rujao at ng iba pang kababaihan. Ang napakagandang araw ay nagparamdam kay Ye Fan na ang kanyang buhay ay dumating sa puntong ito, ano pa ang maaari niyang hilingin. Isang skyscraper sa Cloud City sa gabi.
Lumabas si Yefan sa silid, pumunta sa balkonahe, at nagsindi ng tabako. Sa pagbabalik tanaw, ang mahabang pilak puting buhok ni Sally Ye ay nakakalat sa malaking kama, at ang kanyang mukha na may yelo at balat ng jade ay parang isang gawa ng sining. Pagtingin sa paligid, libu-libong bahay ang nakasindi, ang mga bituin ay nagniningning, at ang sangkatauhan ay maunlad. Ito ang buhay. Lakas, kapangyarihan, kababaihan, pamilya, buhay na walang hanggan. Nakuha ko na ang lahat ng gusto ko, totoo at mali, kailangan ba talagang ituloy ito? Dahil walang paraan para patunayan kung peke ba ang mundong ito o hindi, hayaan na lang natin na ito ang tumagal. Pagkatapos ng lahat, lahat ay napakasaya. Biglang, nakita ni Yefan ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit, nakatayo sa tabi ng pool sa ibaba, mag-isa. Umupo. Anghel. Tumalon si Yefan at pumunta sa gilid ng babae. Ano bang problema mo kanina? Parang iniiwasan mo ako. Umikot si Angel, nakatingin kay Yefan na mapagbantay. Ako, hindi ko. Bakit hindi, kung mayroon kang anumang mga alalahanin, sabihin sa akin ng direkta, mainit na sabi ni Yefan. Naghinala si Ankier, kaya nagtanong siya sa mahinang boses, Yefan, bakit lahat? Nakalimutan si Sister Chingzo. Ano ang problema ng lahat? Nakaramdam si Yefan ng lamig sa kanyang noo mula sa talampakan. Ang hindi mabilang na mainit na pag-iisip sa aking isipan ay nawala sa sandaling ito, na naiwan lamang ang malamig at madilim. Ni hindi niya napansin ang sarili niya, biglang naging mabangis ang mga mata niya. Angel, anong sabi mo? Sa sobrang takot ni Angel ay napaiyak siya, mabilis siyang umatras, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob at sinabing, ay. Tinatanong ko si Sister Chingzo. Nakalimutan mo ba siya? Si Yefan ay pawis na pawis. Huminga siya ng malalim upang kontrolin ang kanyang emosyon, at pagkatapos ay nagmamadaling nagtanong, hindi mo nakalimutan si Chingzo. Paano mo nakakalimutan? Biglang nagbago ang lahat, ako. Natatakot ako. Bakas sa mukha ni Angel ang kawalan ng kakayahan at takot. Angel, makinig ka sa akin, huwag kang matakot. Umakyat si Yefan at marahan niyang niyakap ang babae. Hindi ko ito nakalimutan, ngunit tila nakalimutan na ng lahat maliban sa akin at sa iyo. Akala ko magulo na talaga ang memory ko, pero hindi mo rin nakalimutan. Nagtaka si Angel, ngunit, ano ang nangyayari dito? Sino ang nag-set up ng ilusyon? Hindi ko alam, hindi ko pa mahanap ang sagot, pero dahil gising ka pa, ibig sabihin hindi ako baliw, I know memory loss. Matigas na sinabi ni Yefan, huwag kang kabahan, malalaman ko ang sagot. Nang inag si Angel saglit, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Yefan nang hindi mapakali. Nahulog, medyo hindi ako pamilyar sa kung ano ka ngayon. Bakit? Ewan ko, parang, iba sa nakilala ko dati. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay ngumiti at tinapik ang ulo ng babae. Huwag kang tanga, laging nagbabago ang tao, huwag masyadong mag-isip, hintayin mo ang magandang balita ko. Masunarang tumanggo si Angel, maghihintay ako. Pinag-isipan ito ni Yefan saglit, at naramdaman na kung gusto niyang lutisin ang misteryong ito, maaaring kailanganin niyang maghanap ng mas mataas na antas na tao para mahanap ang clue. Ang kanyang layunin sa espada ay inilipat at pumunta siya sa mga sinaunang Diyos. Pakiramdam ang isang malakas na hininga, ito ay isang Titan God. Sword God, hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Hinahanap ko si Laolin. Tumingin si Yefan sa walang hangganang higanti sa kanyang harapan, kung tama ang hula ko, dapat nandito siya. Kabanata 3344 na garahe. Ipapaalala ko sa iyo sa huling pagkakataon na hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Sabi ni Titan sa malalim na boses, na may pahiwatig ng babala. Kung hindi mo ito itatanggi, nangangahulugan ito na natagpuan ko ang tamang lugar. Bahagyang sinabi ni Yefan, nasa libingan siya ng mga Diyos, tama ba? Umalis. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap sa asul na mga mata ni Titan. Naramdaman ni Yefan na biglang nagbago ang oras at espasyo sa paligid niya. Nang makita ko ito ng malinaw, bumalik ako sa Human Alliance. Ito ang nag-teleport sa akin pabalik. Bumulong si Yefan, ngunit sa pagtingin sa oras, nalaman niyang hindi ito ang kaso. Ang oras ay bumalik sa ilang minuto ang nakalipas. Ang lakas ng oras. Sumimangot si Yefan, at muling inilipat ang kanyang sword intent sa Ancient God Realm. Dahil sa dalawang magkasunod na ultra-long distance transfer, medyo nahihilo si Yefan. Hindi ko alam kung bakit kamakailan, ngunit ang aking lakas sa pag-iisip ay palaging hindi sapat. Anong impyerno, mayroon akong libu-libong espiritual na katawan at napakalaking lakas ng pag-iisip. Sword God. Naglakas loob ka pa ring bumalik. Direktang naglaho si Yefan, at isang alon ng pamimilit sa antas ng emperador ang umalangaw sa kaharian ng mga Diyos. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Kung may babalik mo lang ako sa nakaraan, maaari ko itong ilipat ng hindi mabilang na beses. Kung pipilitin mo akong huwag akong papasukin, kaya lang kitang patayin. Ayon sa akin tulad ng alam mo, wala kang maraming mga Titans, tama? Bakit ipagpipilitan ang iyong sarili hanggang sa dulo? Tinawag ni Yefan si Tai Chu na may malamig na ekspresyon.
Nang makita ng Titan God ang espada, ang kanyang tono ay nagpakita ng isang pahiwatig ng emosyon. Ang espadang ito ay nasa iyong mga kamay. Sinabi ni Ye Fan, paano ito? Alang-alang sa espadang ito, umalis tayo sa daan. Kahit na mayroon kang Emperor-level sword intent at Taichu, hindi ka makapasok sa libingan ng mga Diyos kung gusto mo. Naiintindihan ko, lahat kayo ay may kanya-kanyang prinsipyo at bottom lines. Pero, may dahilan din ako para pumasok. Si Ye Fan ay mukhang seryoso, kailangan kong malaman ang totoo. Kung hindi mo ako payagan, maaari kitang patayin. Maaari mong subukan ito. Bago tay. Bumagsak ang boses ni Tan, may ilang malalakas na pamimilit, idiniin si Ye Fan mula sa lahat ng direksyon. Alam ni Ye Fan na ang mga lumang Titan mula sa mga sinaunang Diyos ang nagtipon na rito. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, talagang hindi siya natatakot na labanan ang mga Titan na ito. Higit pa rito, ang katotohanan ay napakahalaga sa kanya. Cronus, ipaubaya mo sa akin. Biglang isang malamig na boses ang lumitaw sa kawalan. Out of nowhere, isang plain, unremarkable na babae ang lumitaw. Gayunpaman, nakaramdam si Ye Fan ng matinding pang-aapi sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa lahat ng pinagsama-samang Titans. Sigurado, nang ibuka ng babae ang kanyang bibig, lahat ng mga Titan ay tahimik na nawala. Okay. Tahimik na ipinikit ni Kronos ang kanyang mga mata, nagtatago sa dilim. Maingat na tiningnan ni Ye Fan ang babae, ikaw. Ang babaeng nakasuot ng Qingzu noon. Bagamat iba ang kanyang hitsura sa bawat pagkakataon, kinikilala ito ni Ye Fan. Walang masyadong malakas na tao. Let's go, malamig na sabi ng babae. Hinahanap ko si Laolin. Wala siyang sasabihin sa'yo. Sinabi niya sa iyo na ipagtabuyan mo ako. May bakas ng pagkainip sa mga mata ng babae, napakatanga, hindi ko talaga alam kung saan kanya nakikita. Hindi nagkaimik si Ye Fan, hindi mo na kailangang makipagkita sa akin para pag-alitan ako, di ba? Inaamin ko, hindi ako masyadong matalino, pero sinong likas na nakakaalam ng lahat? Ang tinatamad na magsalita ang babae, tumalikod, at inabot upang buksan ang pinto. Sa kawalan, isang kahoy na pinto ang lumitaw, at ito ay bumukas lamang. Nakita ni Ye Fan ang babae na pumasok, hindi alintana ang 321, at lumipad pagkatapos niya. Biglang lumaki ang nasa harapan niya. Mayroong ilang ektarya ng palayan, kagubatan oasis, at ang kalangitan ay mataas at walang ulap. Sa tabi ng pulikulikong ilog, may mga babaeng kamag-anak na naglalaban ng mga damit at gulay, at ilang mga bata ang naglalaro sa tubig. Pag-akyat sa tubig, makikita mo ang ilang mga bahay. Nang makitang lumitaw si Ye Fan dito, may mga bata na lumapit sa kanya na may pagtataka. Mga anak, huwag ninyong palibutan ang mga bisita ng ganito, bumalik kayo kaagad. Isang simpleng dilag ang lumapit at tinawag ang mga bata pabalik. Hinahanap mo ba ang asawa ko? Nasa garahe siya, nakangiting sabi ng magandang babae. Saglit na natigilan si Ye Fan, at nang magpasalamat na sana siya, inalagaan na ng magandang babae ang sarili at umalis. Garahe. Nagtaka si Ye Fan, kailangan pa ba ng matandang Lin na ito ng kotse? Hindi ko alam kung anong uri ng kahangahangang kotse ito, at maaari itong i-treasured sa libingan ng mga Diyos. Sinubukan ni Ye Fan na i-scan ang kanyang kamalayan, ngunit nalaman na narito siya at hindi ito masyadong masakop. Ang puwang na ito ay may mga espesyal na paghihigpit, at tila ang kanyang kakayahan ay lubhang hamina. Kinailangan ni Ye Fan na tumakbo sa buong daan, sa tabi ng ilog, sa bukid. Maraming lalaki at babae sa daan, ngunit halos lahat ay mga kabataan at mga bata, at walang mga matatanda. Ngunit nakikita ng maraming tao na hindi sila bata. Karamihan sa mga taong ito ay ngumiti at tumango nang makita nila si Ye Fan, at hindi na nagtanong pa. Para bang may mga estranghero, hindi sapat para ma-curious sila at matuwa, ngunit masigasig lamang sila sa kanilang sariling buhay at sa mga bagay na nasa kamay. Hinanap ni Ye Fan ang paligid at sa wakas ay natagpuan ang tinatawag na garahe sa isang bodega sa likod. Isang lalaki ang nakahiga sa ilalim ng sasakyan, nag-aayos ng sasakyan, marumi ang mukha sa maraming mantsa ng langis. Ito ang kotse mo. Hindi makapaniwala si Ye Fan, anong, magic car, ang nakita niya. Isa pala itong asul na Jetta. At parang taxi dati na may mileage meter sa loob. Iniangat ni Laolin ang kanyang ulo at ngumisi, bakit, kakaiba ba? Hindi mo sasabihin sa akin, pinapatakbo mo ang Didi gamit ang kotse na ito, tama ba? Ano ang Didi? Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, masyadong tamad sabi, kung patuloy kang maglilibot, makakalimutan mo ang negosyo. Alam mo naman ang nararanasan ko ngayon di ba? Tanong ni Ye Fan. Malay ko ba, importante ba ito? Retorikang tanong ni Laolin. Sumimangot si Ye Fan, gusto ko lang malaman, ano ang maaari kong gawin ngayon para maibalik ang lahat sa tamang landas? Nasa track. Tanong ni Laolin na may kalahating ngiti, ano ang nasa landas? Natigilan si Ye Fan, ngunit sa ilang sandali ay hindi niya alam kung paano sisigot. Sino sa sarili mong pamilya ang namatay? O nawasak ang sangkatauhan? O ang buhay ay nababalot sa uling?
Parang, sa mapayapang mundong ito, na may maayos at masayang pamilya, walang magbabago. Alam mo kung tungkol saan ang lahat ng ito, tama. Sinabi ko na ang lahat, hindi mahalaga kung alam ko ito o hindi. Sino ang nakialam sa alaala? Sino ang nagpabago ng mundo? Sabi ni Yefan sa pagkabalisa, hindi ko lang maisip. Kung batas ito, bakit hindi ko ito makita? Kung si Satanas, Belial, hindi rin dapat sila magkaroon nito. Ang ganitong uri ng lakas. Hindi mo alam, paano ko malalaman? Si Yefan ay hindi nakaimik, ang sagot na ito ay masyadong perfunctory. Sa oras na ito, muling pumasok ang isang maganda at pinong dilag. Asawa, hindi pa ba naaayos ang sasakyan? Hinihintay ka ng mga bata na makakain. Oh, kung tutuusin, last year pa, kaya baka kailangan kong maghanap ng mga bagong accessories. Sabi ni Lao Lin, na tumingin sa kaliwat kanan, ha? Paano ang wrench? Wala na. Kanina pa yan. Hindi ba tiyon ang hawak mo sa iyong kamay? Hindi maiwasang magreklamo ni Yefan, tila kahit gaano kalakas ang isang tao, minsan sumasakay sila ng asno para maghanap ng asno. Ngunit nang matapos siyang magsalita, biglang gamulo ang isip ni Yefan. Parang kulog, dumaan sa kanyang kamalayan. Bago niya alam, si Yefan ay basang-basa sa malamig na pawis sa kanyang likuran, at siya ay natakot pagkaraan ng ilang sandali. Haha, talaga. Masayang ngumiti si Lao Lin at bumalik sa ilalim ng sasakyan para ipagpatuloy ang pag-aayos ng sasakyan. Let's go. Hindi kita papayagang kumain, baka magagalit ang pamilya ko at hindi na sana kita nakita in the first place. Sarili mo, pinaghahalo ko lagi, hindi bagay. Mapait na ngumiti si Yefan, yumuko si Lao Lin. Salamat senyor. Bagamat malabo lamang na pinaalalahanan siya ni Lao Lin, naiintindihan naman ni Yefan. Gayunpaman, ito ay tiyak dahil naiintindihan ko, ngunit ang aking puso ay puno ng halo-halong damdamin. Kabanata 3345 Kafe. Ngumiti ang magandang babae sa gilid at sinabing, ihahatid na kita. Pagod sa trabaho. Sa sandaling matapos magsalita si Yefan, kumurap siya muli at nalaman na nasa domain na siya ng Titan God. Hindi ko alam kung paano, pinalayas, ako sa libingan ng Diyos. Ang sword intent ni Yefan ay lumipat at bumalik sa Human Alliance. Pagdating ko sa kwarto ni Angel, nagbabasa ng prayer yung girl, parang may dinasal. Nang makitang nakabalik na si Yefan, nagmamadaling pumunta si Angel sa kanya. Yefan, anong problema, nalaman mo na ba ang dahilan? Tumingin si Yefan sa umaasang mga mata ni Angel at magsasalita na sana, ngunit nag-alinlangan. Sa ngayon, hindi malinaw. Napayuko si Angel sa disappointment, I knew it, it's not that easy. Angel, ang bagay na ito ay isang sekreto sa pagitan mo at sa akin, huwag mo itong pag-usapan. Okay. Tumango si Angel. Tumalikod si Yefan para umalis, ngunit pinigilan muli siya ni Angel. NAFALL. Ha? Bumalik si Yefan at nakangiting nagtanong, mayroon pa ba? Saglit na tumingin sa kanya ang maningning na mga mata ni Angel. Sa wakas, ang batang babae ay ngumiti ng maliwanag, ipagdadasal kita, dapat kang maging masaya. Maasim ang ilong ni Yefan, nilabanan niya ang mainit niyang mga mata at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Salamat, makakapagpahinga ka na rin. Umalis si Yefan sa Human Alliance at direktang bumalik sa Earth. Sa walang katapusang purgatorio, sa sandaling pumasok si Yefan sa kanyang silid, humiga siya sa kama. Bakit ka bumalik? Ilang araw na hindi nakita ni Su Qingzhou si Yefan, iniisip na hinahabol siya nito, kaya naubusan siya ng pasensya at umalis. Pagkatapos ng lahat, ang marangal na Sword God ay napakalayo sa kanyang pagkakakilanlan. Bilang resulta, biglang bumalik si Yefan sa gabi, si Su Qingzhou ay nasa kakaibang mood. Ngunit nang pumasok si Su Qingzhou sa silid, nalaman niyang mahimbing na ang tulog ni Yefan. Puche! Hindi napigilan ni Su Qingzhou na matawa, anong Diyos ng espada? Baboy ba talaga siya? Sa mga sumunod na araw, si Yefan ay nangingisda sa walang katapusang purgatorio, nag-iiho, at nagbabadya sa araw, na tila walang ginagawa. Si Yefan mismo ay hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa, siya ay nalilito. Hoy, may iniisip ka ba? Si Yefan ay nangingisda sa mabatong bangin sa tabi ng dagat. Umupo si Su Qingzhou sa tabi ni Yefan at nagtanong. Ano bang problema mo, may pakialam ka ba sa akin? Nakangiting sabi ni Yefan. Hindi naman masyadong concern, mas nakaka-curious. Ano ba ang dahilan kung bakit nakasimangot ang isang tulad mo? Sabi ni Su Qingzhou na nakataas ang pisngi. Napabuntong hininga si Yefan, hindi ko alam sa sarili ko, parang naliligaw ako, ang pakiramdam na ito. Hindi ko pa naranasan iyon dati. Hey! Malamig na ngumuso si Su Qingzhou, ito ang tinatawag na, pag-aalala sa langit, dahil masyado kang malakas at walang kalaban-laban, kaya nagkaroon ka ng sakit sa pag-iisip. Siguro, ngumiti si Yefan ng pilit. Kung ang lahat ay nabubuhay, kailangan nilang isaalang-alang kung bakit sila nabubuhay at kung ano ang kahulugan ng buhay, ito ay magiging hanggal. Sinabi ni Su Qingzhou, ang pagkakaroon ay makatwiran, bakit ang dami mong iniisip? May bakas ng pakikibaka sa mga mata ni Yefan.
Nako, kahit anong gusto mo, maglalakbay ako saglit, kung hindi ka aalis, bantayan mo ako sa bahay. Paglalakbay. Saan pupunta? Tanong ni Yefan. Ang Diablo ay umatras, at ang Human Alliance ay nagbukas ng bagong teleportation formation na ruta. Plano kong pumunta sa mga mundo ng tao. Hindi ka ligtas mag-isa, sasamahan kita. Inalis ni Yefan ang pamungwit. Pinaglaruan ni Su Qingzhou ang kanyang panlasa, Sword God sinadya para maging bodyguard ko. Bodyguard. Ngumiti si Yefan, gusto kong maging asawa mo. Namula si Su Qingzhou, kung gayon. Tingnan natin kung paano ka kumilos. Iimpake ko ang aking mga bag at aalis mamaya. Tumalikod ang babae at tumalon pabalik sa bundok. Naikuyong ni Yefan ang kanyang kamao at huminga ng malalim. Oo, bakit ang dami mong iniisip, sundan mo muna si Su Qingzhou. Sa susunod na ilang buwan, magkasamang naglakbay sina Yefan at Su Qingzhou sa 12-12 ng iba't ibang mundo. Nang maglaon, kasuklam-suklam na ang teleportation formation ay masyadong mabagal, direktang kinuha ni Yefan ang sword intent ni Su Qingzhou upang lumipat, at siya ay naglakad-lakad din sa Celestial Clan at Demon Kingdoms. Makalipas ang mahigit kalahating taon, sa wakas ay pumayag si Su Qingzhou at nakipagkita sa iba pang kababaihan sa pamilya ni Yefan. Gaya ng inaasahan, hindi man lang naalala ng mga babae si Su Qingzhou, lahat sila ay nakaharap sa mga bagong kapatid na babae. Kaya lang, medyo komplikado ang mga mata ni Angel nang makita niya si Su Qingzhou. Gayunpaman, bagamat may mga alaala si Angela, hindi niya gaanong sinabi. Tulad ng iba, nagpanggap siyang kakakilala lang ni Su Qingzhou. Sa tuwing babalik si Yefan at makikita si Angel, medyo nahihiya siya. Kaya't halos sadyang iniiwasan ni Yefan ang pakikipag-ugnayan kay Angela ng mag-isa. Sa tuwing tumitingin siya sa dalisay na mga mata ni Angel, pakiramdam ni Yefan ay nag-aapoy ang kanyang puso. Ngunit, makalipas ang isang taon, ganap na walang kapintasan si Yefan. Pag-isipan ang mga ito, dahil si Su Qingzhou ay buntis. Bagamat walang kasal, sa wakas ay nakuha ni Yefan ang kanyang hiling sa pagkakataong ito, at nagkaroon ng crystallization ng pagmamahal kay Su Qingzhou. Ang ibang mga babae ay sobrang inis at medyo nagseselos, ngunit kung sino man ang unang nagpabuntis kay Su Qingzhou, wala silang magagawa tungkol dito. Isang nangungunang confinement center sa Earth. Bilang karagdagan sa mga magulang, pamilya at kababaihan, ang mga administrador ng lupa, sina Ji Hantian, Li Tongshan, Chang Haotian at ang kanyang asawa, ay pawang nagbabantay sa labas. Ang unang anak ng Sword God ay ipanganak sa lupa, na isang napakaluwalhating bagay. Hindi nagtagal, maayos na naipanganak ang bata. Master Sword God, siya ay isang magandang munting prinsesa. Nang lumitaw ang nurse sa harap ni Yefan kasama ang bata sa kanyang mga bisig, basa ang mga mata ni Yefan. Gabi na. Si Yefan ay nasa tabi ni Su Qingzhou, sa tabi ng natutulog na sanggol. Asawa, napagpasyahan mo na ba kung ano ang pangalan ng iyong anak na babae? Puno ng ningning ng ina ang mukha ni Su Qingzhou. Ano ang pangalan mo? Pakinggan mo, nakangiting tanong ni Yefan. Well. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, pagkatapos ay nakangiting sinabi, kung tungkol sa malaking pangalan, talagang gusto kong kunin mo ito, kaya bibigyan ko siya ng palayaw at tatawagan siyang tuan-tuan. Ang ekspresyon ni Yefan ay agad na nagyelo, at ang kanyang puso ay parang nabalisa. Manhid. Bakit ito tinawag na pangalan? Noong una mo akong nakilala, hindi mo ba sinabi na mayroon tayong anak na babae na nagngangalang tuan-tuan? Matamis na ngumiti si Su Qingzhou, medyo cute, at medyo memorable. Mapait na ngumiti si Yefan, inabot at dahan daw ang binuhat ang kanyang sanggol na anak na babae. Tuan-tuan, tatay, pasensya na, pasensya na. Sumimangot si Su Qingzhou, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa, asawa, bakit ka umiiyak? Hindi niya maintindihan, ito ay dapat na isang napakasaya at romantikong bagay. Ano ang maaaring magpaluha sa Diyos ng Espada, na tumakbo kay Taishi at nakaranas ng hindi mabilang na mga bagyo? Asawa, may tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Su Qingzhou na may seryosong tingin. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at natahimik ng mahabang panahon, pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang anak sa insulation cabin. Qingzhou, ano man ang susunod kong sasabihin, gaano man kalaki ang iniisip mo, makikinig ka sa akin, okay? Si Su Qingzhou ay hindi mapalagay, ngunit mariing tumango. Magsalita ka, nakikinig ako. Huminga ng malalim si Yefan at sinabi sa maikling paraan. Ang unang beses na nakilala kita ay wala sa walang katapusang purgatorio, ngunit sa isang coffee shop. Kabanata 3346 na simbahan. Ito ay isang napakalayo na panahon. Noong panahong iyon, ang lupa ay nasa sinaunang panahon pa. Nasa isang napakasamang sitwasyon ka noon, at kailangan mo ng kontratang boyfriend para tulungan kang maiwasan ang mga manliligaw. Dahan-dahan, dinala ni Yefan ang kanyang sarili kay Su. Ang unang pagkakakilala ni Qingzhou, unti-unting nakikilala ang isa't isa at umiibig sa isa't isa, pati na rin ang hinaharap na magkasama sa hirap at ginhawa, lahat ay sinabihan. Natalo ko ang Dharma King of Doom, ngunit kahit papaano, pumasok ako sa isang kakaibang espasyo. Mamaya, ako ay naging ang munting prinsipe na pumunta sa Great Expedition.
Akala ko hindi na kita muling magkikita, pero sinong mag-aakala na ikaw talaga ang mapapangasawa, ang tinatawag na short-lived princess. Si Yefan ay nagsasalita tungkol sa iba't ibang mga nakaraang kaganapan, at ang kanyang mga alaala ay napunta sa unahan. Sa puso ko. Sa black hole, muli akong iniligtas ni Zener. Mahirap isipin na ang ating mga magulang ay naninirahan sa prehistoric realm, na dating mula sa eroplano ng Teiso, at ang lupa ay mula sa eroplano ng Taiji. Pagkatapos kong pumunta sa Taishe, maraming nangyari ulit. Mula sa mga kaharian ng Diablo, hanggang sa Kyushu, hanggang sa Arcane Realm, hanggang sa iba't ibang mga laro sa digmaan. Sa wakas, hinanap ni Hongming ang kanyang asawa, at si Su Qingzhou ay lumikha ng pagmamahalan para sa kanya. Nagsalita si Yefan, tahimik na nakinig si Su Qingzhou. Ilang beses sa gitna, hindi na malaya ni Su Qingzhou na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Sa wakas, hindi na maitatanggi ni Su Qingzhou ang sinabi ni Yefan. Dahil, hindi siya naniniwala na ang isang kasinungalingan ay maaaring magpapahina sa kanyang puso, nakakaantig. So, sabi mo, asawa mo ako, hindi ka nagsinungaling sa akin. Hindi ba para habulin ako? Umiling si Yefan. So, nagkaroon kami ng isang anak na babae, tinawag din siyang Tuan Chuan, at ngayon, wala na siya. Tumango si Yefan. So, what I see now, the world I know, including our children, is all fake. Mahigpit na sinabi ni Yefan, ito ay peke, ngunit ito rin ay totoo. Upang maging tumpak, hindi ito maaaring pasimplihin ng tama at mali. Buod. Anong ibig mong sabihin? Ako. Hindi ko ito lubos na mailarawan sa iyo sa mga salita, ngunit ang pangunahing dahilan ay ang aking sarili. Ikaw. Tumango si Yefan, kung magpapasya ako, dapat bumalik ang lahat sa dati. Inabot ni Yefan at hinawakan ang kamay ni Su Qingzhou. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng babae. Asawa, gusto mo. Anong uri ng pagpili ang gagawin ko? Tiningnan ni Yefan ang babae ng may pagmamahal. Itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi, at biglang ngumiti ng mahina, asawa. Mahal na mahal mo ako, hindi ba? Tumango si Yefan. Kung gayon kahit nakalimutan kita, 1 beses, 2 beses, 10 beses, 100 beses. Babalik ka sa akin, tama. Nabulunan si Yefan at nakangiting sinabi, kahit nakalimutan mo ako ng 1,000 beses, 10,000 beses, hahayaan pa rin kitang maging asawa. Kung gayon bakit kailangan mong mag-alinlangan? Oo. Tumango si Yefan, yumuko, at hinalikan si Su Qingzhou. Pagkatapos ay pumunta siya sa insulation cabin at binigyan ng matalim na tingin ang kanyang anak. Tuan-tuan, naghihintay kay tatay. Natapos magsalita si Yefan, walang pag-aalinlangan, lumabas siya ng silid. Isang sword intent ang inilipat, at si Yefan ay lumitaw sa Human Alliance. Sa simbahan, tahimik na nanalangin si Angela. Lumipat na siya sa kanyang tahanan at piniling manirahan mag-isa sa tahimik na kanayunan. Kahit medyo naguguluhan ang mga babae ay hindi naman sila masyadong nagtanong, kunwari lang gusto ni Angel ang ganitong buhay. Anghel. Kinilig ang dalaga, nagtatakang tumayo at tumingin sa lalaking pumasok sa simbahan. Fallen. Bakit ka nandito? Kinakabahang tanong ni Angel, na paatras ng hindi malay. Nahihiyang ngumiti si Yefan, pasensya na, pero sa nakalipas na 2 taon, noong nakita mo ako, tinakot mo ba talaga ako? Natahimik si Angel, napakagatlabi. Ako ngayon, sa iyong paningin, mukha na ba akong masamang tao? Napayuko si Angel. Patawarin mo ako, okay. Namula ang mga mata ni Angel, at humagulgol siya, ikaw. Hindi mo rin ba ako kinasusuklaman? Hindi mo rin ba gusto na mawala ang alaala ko? Sa iyong mga mata. Isa lang akong loophole, isang scars. Mapanlate na sinabi ni Yefan, Angel, pasensya na. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Angel, napaluha siya, at sumugod sa mga bisig ni Yefan. Niyakap ni Yefan ang babae at inaliw siya sandali. Okay, Angel, huwag kang umiyak, hahayaan kong ibalik ng lahat ang kanilang mga alaala. Ikaw, may naisip ka bang solusyon? Nabulunan at tanong ni Angel na pinunasan ang kanyang mga luha. Natawa si Yefan sa sarili, sa totoo lang. Lahat ng ito ay pangunahing sanhi ng akin. Ikaw, anong ginawa mo? Tumayo ng ilang hakbang si Yefan at sinabing, Anghel, tumayo ka dyan at makinig sa akin. Oh, si Angel ay masunurin na tumayo at tumingin kay Yefan ng may pagtataka. Ipinangatuwiran ni Yefan ang kanyang mga iniisip at matigas na sinabi, sa simula, lagi kong iniisip na si Belial o si Satanas, o kahit isa pang hari ng demonyo, ang nasa likod ng mga eksena. Sa palagay ko nahulog ako sa isang uri ng batas, o isang uri ng ilusyon, o kahit na ilang kahanay na espasyo. Gayunpaman, hindi sila dapat magkaroon ng ganitong uri ng lakas. Kung ito ay isang batas o isang spell, dapat kong makita ito. Ngunit hindi ko makita sa pamamagitan nito, at wala akong nakitang maling espasyo, kaya lahat ng ito ay theoretically totoo. Sabi ni Yefan dito, binaligtad ang usapan at sinabing, pero, isa lang itong ang totoo, na nilikha ko. Ikaw ang lumikha nito. Nagtaka si Angel.
Tumango si Yefan, si Satan at Bilay ay malayo sa kakayahan nito, kahit si Yehuya ay maaaring hindi kaya. Pero, ako, sa sarili ko, kaya ko. Natigilan si Angel. Ang mga batas sa antas ng emperador na mayroon ako ay higit sa lahat ng mga patakaran. Sa harap ng aking walang katulad, lahat ng mga batas ng eroplanong Taishi ay magiging diwasto. Parang pagsasabi na sa ilalim ng sapilitang panghihimasok ko, magbabago ang bagay, magbabago ang diwa, mag-iiba ang memorya, kasaysayan, lahat. Magbabago. Kung ako noon, hindi ko kaya, pero mayroon akong crater, level vision, kaya. I can reconstruct reality. Napangiti si Yefan, hindi banggitin si Angel, walang ibang makakaintindi ng lubos sa kakayahan na mayroon siya ngayon. Tanging ang isang tulad niya na tunay na pumasok sa pananaw ng lumikha at may mga batas ng mga emperador ang maaaring puwersahang muling isulat ang lahat. Sa kawalan ng alinman sa dalawang kondisyong ito, hindi ito gagana. Sa simula, ginamit ni Lao Lin ang isang, nakasakay sa isang asno upang makahanap ng isang asno, upang ipaalala sa kanya na ang susi ay wala sa mga kamay ng ibang tao, ngunit sa kanyang sariling mga kamay. Si Satanas at Belial ay hindi karapat-dapat na gawin ang lahat ng ito, si Yefan mismo ay, naglalaro ng multo. Pero, bakit mo ginawa yun? Tanong ni Angel. Napabuntong hininga si Yefan, maniwala ka, ang kakayahan nito ay hindi saktan ako, ngunit ginagawa nitong patuloy na dumami ang kasamaan, sa aking puso hanggang sa ito ay irepresenta. Natatakot ako na ang layunin ni Belial sa simula ay baguhin ako. Nakakuha ako ng kasamaan. Pero hindi nito alam, naabot ko na ang taas na hindi niya maisip. Sa katunayan, hindi ko alam na kapag ako ay magpakasawa, at gumamit ng lahat ng kapangyarihan ng walang ingat, ito ay magdudulot ng ganoong sitwasyon. Sa puso ni Yefan, talagang mayroong isang uri ng gulat. Talagang mayroon siyang mas malinaw na pag-unawa kung bakit ang patuloy na pagtawid ni Yehuya sa ilog ay ginagawa itong pag-iingat ni Lao Lin at ng iba pa. Hindi ito nangangahulugan na ang pagtawid ay tumatawid. At labis na nagmamalasakit si Yehuya sa panuntunang Emperor level, dahil ang tunay na kapangyarihan ng Emperor level ay malayo sa pakikipaglaban. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ako ay matamlay sa nakalipas na 2 taon. Sa katunayan, ito ay dahil gumagamit ako ng maraming kapangyarihan sa pag-iisip upang puwersahang baguhin ang lahat sa paligid ko. Dahil ang mga batas ng antas ng emperador ay sumasalungat sa lahat, kaya hindi niya matatakasan ang kapalaran na pinakialaman ko. Natawa si Yefan sa kanyang sarili, sa kaibuturan ng aking puso, umaasa akong makakuha ng mas maraming babae. Hindi magseselo si Qingzhou at hindi ako makokontrol. Kaya, naisip ko rin na kung ang unang pagkikita ay hindi si Qingzhou, si A Jiao ang pangunahing silid ko, kung gayon marahil ang mga araw ay magiging mas mamasa-masa. Kaya si A Jiao ang naging pangunahing asawa mo. Nakilala lang ni Sister Qingzhou mamaya. Natigilan si Angela, ngunit nalilito, kung gayon, bakit hindi ako nawalan ng alaala? Sinabi ni Yefan na may kaluwagan, dahil wala kang anumang kasamaan sa iyong puso, marahil. Ang ganitong uri ng kakayahan ng Belial ay hindi lamang makakaapekto sa pinakamabubuting tao. Gayunpaman, dahil talagang mahina ka sa harap ko, kaya. Kahit na ang iyong panloob na memorya ay hindi nagbago, ang iyong katawan ay naging isang girly period. Niyakap ni Angel ang sarili sa gulat, namula ang mukha, nahulog. You mean, you like me like this? Nagmamadaling iwinagayway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi, namimiss lang kita sa panahong ito, walang ibang kahulugan. Nagpatikip ng bibig si Angel sa galit pero mabilis na ngumiti ulit. Okay, biro ko, pwede mo bang ibalik ang lahat sa dati nila? Tumango si Yefan, dapat posible, ngunit. Ang masamang binhi, ay kailangang mahanap muna. Nanlamig ang mukha ni Yefan. Malakas, maniwala ka. Lumabas ka. Kabanata 3347 hindi rin kaya ng lumikha. Sa nakalipas na 2 taon, hindi napansin ni Yefan ang pagkakaroon ng Belial. Si Belial, upang hindi niya matuklasan, ay tahimik na nagkukubli, na isang bagay. Ngunit higit sa lahat, binaliwala, ito ni Yefan mismo. Gaya nga ng sabi ni Belial, hanggat may kasamaan siya sa kanyang puso, hinding-hindi niya ito mapapatay. Hanggat pinapakasawa ni Yefan ang kanyang masasamang pag-iisip, si Belial ay parang pahid ng kadiliman sa gabi, hindi mo mapapansin ang pag-iral nito at baliwalain ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan ng asul-gintong apoy, sa pagkakataong ito, hindi na siya tumatakas. Kapag kaharap niya ang kanyang puso at ang kanyang madilim na bahagi, si Belial ay walang itinatago. Isang madilim na enerhiya ang lumabas sa katawan ni Yefan. Si Bilay ay pinaso ng sword intent at sa sobrang sakit ay nakatakas siya kay Yefan. Tulad ng isang itim na ambon, ito ay patuloy na pinaikot, at sa wakas ay nabuo ang isang madilim, kahindik-hindik na mukha ng demonyo. Ito ang iyong katawan. Ang masamang Diyos ay isang pangkalahatang termino para sa isang klase ng mataas na antas ng mga demonyo. Ang ilang masasamang Diyos ay umiiral ng nakapag-iisa, at si Belial ay isang uri na ipinanganak mula sa kasamaan.
Ngumisi si Yefan at sinabing, nakasiksik ka sa sulok sa nakalipas na 2 taon, hindi ka ba na-suffocated? Lord Sword God, ang iyong kadakilaan ay higit pa sa imahinasyon ni Xiao Mo. Upang masaksihan ang gayong himala, paano ka masu-suffocate? Puno ng takot at pangamba ang tono ni Belial. Nakakaloka talaga. Noong una, gusto lang niyang itulak si Yefan sa kailaliman ng kasamaan, at sa wakas ay naging alipin ng kasamaan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kapag si Yefan ay nagpakasawa sa kasamaan, ilalabas niya ang nakakatakot na enerhiya. Ito ay hindi sa lahat ng isang taas na Belial ay maaaring maunawaan. Nakatago lang si Belial, hindi nangangahas na magpakita ng kahit katiting na paggalaw. Maliban sa natutulog si Yefan, hindi man lang ito nang ahas na alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Lord Sword God, wala akong ginawang masama sa iyo. Tingnan mo, napakasaya ng buhay ngayon, natupad mo na lahat ng hiling mo, di ba? Ang lahat ng ito ay hindi mali, ngunit totoo. Tulad ng inaasahan sa malakas na lalaking hinahangaan ko, sa iyo ang kaharian ay talagang nagpahanga sa akin. Nambola si Belial at ibinaba ang kanyang tindig. Nahulog. Huwag makinig. Hindi tama, peke ang peke. Hindi ito ang totoong ikaw. Natakot si Kier sa panloloko ni Yefan, at nagmamadaling sumigaw sa tabi niya. Biglang lumingon si Belial, na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Isang madilim na hangin ang umihip. Mabilis na nabasag ang mga mesa, upuan at bangko sa simbahan, naging hindi mabilang na mga spike at lumilipad patungo kay Angel. Itong babaeng to. Kung hindi dahil sa dalisay at kasuklam-suklam na kaluluwang ito, marahil ang Diyos ng Espada ay lumubog na sa kanyang sariling mga pagnanasa. Dahil sa purong liwanag na ito, labis itong kinasusuklaman ni Belial. Patayin siya. Kapag siya ay namatay, ang Diyos ng Espada ay magagalit, babagsak, manghihinayang. Hanggat lumalabas muli ang mga negatibong emosyon, aminado si Belial na may pagkakataon pa. Bang! Isang sword intent shield ang direktang nagpo-protekta kay Angel. Ang pag-atake ni Belial ay ganap na hindi epektibo. Maniwala ka, dahil 2 taon mo na akong sinusundan, dapat mong malaman na sa harap ko, hindi ka karapat-dapat na gawin iyon. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay, at umalis si Angel at lumipad sa kanyang tabi. Nang makita ito, nagbagong anyo si Belial sa isang lalaking mukhang napakatapat at simple. Lumuhad ito sa lupa na malungkot at sinsero ang mukha. Lord Sword God, ang babaeng ito ay isang salot. Sa tingin mo, kung wala na siya, ang lahat ng ito ay magiging ganap na totoo. Tanong mo sa sarili mo, ano ang gusto mo ngayon, hindi ba masaya ang ganitong buhay? Inaamin ko, may masamang iniisip ako noong una, pero ngayon natulungan na kita. Kasamaan, hustisya. Mahalaga ba? Ano ang mali sa pagnanasa? Sino ang walang pagnanasa? Ikaw ay nabulag ng mga bagay, at ang paghahangad ng kaligayahan ay ang iyong kalayaan at kapangyarihan. Nagmamadaling iniunat ni Belial ang isa pang kamay, at lumitaw ang isang imahe ng salamin. Sa loob, naroon si Su Qingzu sa Earth, hawak si Tuan-Tuan sa mga lampin, at ang mag-ina ay mahimbing na natutulog na magkasama. Hinihintay ka ng iyong asawa at anak na umuwi. Handa ka ba talagang iwanan sila? Seryosong sabi ni Belial. Tubig pa rin ang puso ni Yefan, at mahinang sinabi niya, kahit na ang lahat ng ito ay totoo, wala itong halaga sa akin. Bakit? Nagtaka si Belial, hindi ba talaga sapat? Sinabi ni Yefan, ang pinakadakilang bagay sa buhay ay hindi totoo o mali, ngunit natatangi. Ang bawat tao'y may sariling pag-iisip, independenteng mga kaluluwa, at karapatang gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian. Mabuhay man ito sa kalye, mamatay sa labanan, maging alipin o alipin, kahit papaano ay maaari kang magkaroon ng iyong sariling pag-iisip. Dahil ako ay talagang matino, ang layunin na aking sinisikap ay gawing tunay na malaya ang mga tao sa paligid ko. Oo. Ang paghahangad ng kaligayahan ay natural na isang magandang bagay, ngunit kung buhay ang isinulat ng iba, ano ang pagkakaiba nito sa Walking Dead? Nakuha ko ang kaligayahang sinabi mo, ngunit ito ay makasariling pagnanasa, lamang. Walang sino man ang maaaring mag-alis sa iba ng karapatang gumawa ng mga pagpipilian. Hindi lang ako, kahit ang lumikha, hindi. Sa tuwing nagiging nakakabingi at umaalingaw-ngaw ang boses ni Yefan sa simbahan, patuloy na humihina ang apoy ng demonyo sa katawan ni Bilay. Si Belial ay patuloy na umaatres, at ito ay lubhang hindi komportable. Nakatingin si Angel sa lalaking katabi niya na may gumagalaw na mga mata, nangingilid ang luha sa tuwa at tuwa. Baliw ka, Sword God, baliw ka. Nakuha mo na lahat ng gusto mo, bakit mo piniling lumihis? Bahagyang ngumiti si Yefan, isang diablo na iniisip lamang ang sarili, ikaw paano mo maiintindihan? Huwag kang ipokrito sa harap ko. Kahit na mahanap mo ako, anong magagawa mo? Sa kaibuturan ng iyong puso, mayroon pa ring hindi mabilang na pagnanasa. Pangit. Sa madilim na sulok, itago ang dumi. Tumawa si Bele, Sword God, hindi mo ako mapapatay. Kung mas gusto mo akong patayin, mas magiging malakas ako. Sinong nagsabing? Papatayin kita. Ano ang ibig sabihin? Biglang, ang quadruple disintegration ni Yefan. Ang kabutihan ay parang tubig.
Ang layunin ng likidong espada ay ganap na tinatakan ang simbahan at pinutol ang lahat ng mga ruta ng pagtakas para kay Belial. Belial. Pagkatapos ng contraction, direktang nakulong si Belial sa liquid cage na binago ng Sword Intent. Ang globo ay patuloy na lumiliit. Ang marahas na Sword Intent version ay direktang idiniin si Bilay sa isang lawak na mahirap makatakas, tulad ng isang bukol ng itim na paste, na biglang pinisil sa isang bola. Sword God. Hindi mo ako mapapatay. Kahit nabitag mo ako sa iyong espada, lalabas ako maya-maya. Tawa ng tawa si Bilay, nabubuhay na ito sa kaibuturan ng puso ni Yefan. Hanggat si Yefan ay may masamang pag-iisip, maaari itong mabuhay, at ang bawat pag-iisip na pumatay dito ay ang pagpapakain nito. Kahit na gusto ni Yefan na pahirapan, hindi ito makakasama kay Bilay. Dahil ang pananakit kay Belial ay isang masamang ideya. Angel, biglang ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at nakangiting tinanong ang babae, ano sa palagay mo? Paano ko ito lilinisin? Kabanata 3348 Little Bilay. Ang magandang mukha ni Angel ay namutla sa oras na ito, at siya ay medyo natakot. Nang marinig si Yefan na nagtatanong sa kanya, napakunot ang noo niya sa pag-iisip. Itong munting dilag, natutunan mo na ba ang mga spells ng Protoss? Gusto mo bang subukang dalisein ako? Isang malungkot na ngiti ang pinakawala ni Belial. Nag-isip sandali si Angel, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, nahulog, bakit hindi mo ibigay sa akin para mabantayan? Oh, guard! Huwag mong patayin. Tanong ni Yefan. Hindi ba't hindi mo kayang patayin ito? Isa pa, ito ay isang purong badas. Ngunit kung hindi mo ito hahayaang lumabas at gumawa ng masama, hindi mahalaga. Napabuntong hininga si Angel, sa tingin ko. Actually, nakakaawa itong Bilay. Mapaglarong ngumiti si Yefan. Agad na natahimik si Belial sa layunin ng likidong espada. Oh, nakakaawa naman. Tanong ni Yefan. Ang mga negatibong emosyon lang ang alam nito, at palaging ginagamit ang masasamang kaisipang iyon para maghanap buhay. Kung gayon hindi niya maintindihan, ano ang init at ano ang kaligayahan. Mabubuhay lamang ang isang tao sa dilim at makaramdam, hindi ba nakakaawa kung walang mainit na buhay? Nanghihinayang sabi ni Angel. Galit na galit si Belial, tumahimik ka. Ano ang binibiro mo? Ako ang hari ng kasinungalingan. Ang masamang Diyos ng impyerno. Ako si Belial the Great. Isinilang ako sa kasamaan. Bakit ko malalaman kung ano ang init at kaligayahan? Pagkukunwari. Hindi ka makapaghintay na patayin ako. Dahil lang sa hindi mo ako mapapatay kaya sinasadya mong sabihin ng mga mapagkunwari na bagay na ito. Natawa si Yefan, at tinatayang si Angel lang ang makakapagpagalit kay Bilay na nananamantala ng mga negatibong emosyon. Sige, Angel, ibibigay ko sa iyo para bantayan. Oo, ngunit wala akong masyadong paglilinang, paano ako magiging optimistiko tungkol dito? Tanong ni Angela. Ako na ang bahala dito para sa iyo. Naglabas si Yefan ng isang piraso ng transparent primitive crystal ore, tinunaw ito, at isinama ang kanyang Sword Intent dito. Pagkatapos ng paglamig, ito ay direktang ginawa sa isang thumb-sized na kristal na bote. Isang sinag ng liwanag ng layunin ng espada ang sumunog kay Belial hanggang sa punto ng walang kapantay na kahinaan. Si Belial ay naging isang buga ng itim na usok at itinutok ito sa kristal na bote. Natunaw si Yefan at tinatakan ang bibig ng bote. Ang kristal na bote na ito na pinagsasama ang walang kapantay na layunin ng espada ay maaaring pigilan si Belial na makipag-ugnayan sa enerhiya ng labas ng mundo. Sa ganitong paraan, bagamat hindi mamamatay si Belial, hindi siya makakawala sa bote sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Eto, inabot ni Yefan ang maliit na kristal na bote kay Angel. Kinuha ni Angel ang bote at tumingin kay Bilay, na naging tipak ng itim na ambon at patuloy na umiikot sa mga bilog. Ilabas mo ako. Sword God. Hindi mo ako mapapatay. Sa tingin mo ba hindi ko na mababawi ang lakas ko? Hanggat may kasamaan, lalakarin ko ang bote na ito maya-maya, ipaghihiganti pa kita ng mas baliw. Galit na sinabi ni Angel, Hoy, Bilay, ganito ka, bakit hindi ka magsisi? Kung hindi mo kayang talunin si Yefan, hindi mo ba kayang subukang maging mabuting demonyo? Mabuting diablo. Kung ang diablo ay mabuti, ano ang tawag sa demonyo? Histeryosong sigaw ni Belial. Maraming demonyong alam kong napakabait, seryosong sabi ni Angel. Tahimik lang si Belial, at maya-maya, ngumisi si Senador. Napakasimpleng batang babae, Diyos ng espada. Talagang kalmado ka ba, ipaubaya mo ako sa kanya upang manood. Nakangiting sabi ni Yefan, tumigil ka na sa pagpapanggap, Belial. Sa totoo lang, ang taong pinakakinatatakutan mo ay hindi ako, kundi si Angel. Kanina mo lang sinubukang patayin si Angel, ngunit sa halip na gumamit ng kapangyarihan ng demonyo, sumalakay ka gamit ang mga kakahuyan na iyon. Sa tingin mo hindi ko ito nakikita. Ang iyong pinagmumula ng kapangyarihan ay masama, at tiyak, wala itong epekto kay Angel. Mula kay Angel, hindi mo nakukuha ang nutrient na kailangan mo. So, wala kang kinalaman kay Angel.
Biglang sabi ni Angel, kaya nga, tapos papanoorin ko, safe talaga. Silly girl. Nagsinungaling siya sa'yo. Maya-maya ay kakalad ka rin kita sa napakalalim na kailaliman. Ngumisi si Belial. Hindi magsisinungaling sa akin si Yefan, mariing sabi ni Angel. Ngumiti si Yefan at tinapik ang ulo ng babae, Angel, ang lalaking ito ay aasa sa iyo upang alagaan siya sa hinaharap. Kung bitbitin ito ng ibang tao, madali silang mailigaw nito pagkatapos ng mahabang panahon. Huwag kang mag-alala. Talagang dadalhin ko ito. May naisip si Angel, at biglang naglabas ng maliit na pulang lubad. Pagkatapos ay nakaharap sa rebulto ng birhen sa simbahan, nanalangin si Angel para sa pulang lubad. Anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses ni Belial. Itinali ni Angel ang pulang lubad na biniyayaan ng Diyos sa kristal na bote. Pagkatapos, inipit niya itong maliit na bote ng kristal sa kanyang baywang. Nahulog. Tingnan mo, ang bote na ito ay maaaring gamitin bilang isang maliit na accessory, para maisuot ko ito araw-araw. Nag-thumbs up si Yefan, oo, maganda ito. Bakit hindi mo ito tawaging ibote ng kristal ng Demon King? Ang pangit ng tunog, tawagin natin itong Little Belial. Hinawakan ni Angel ang kristal na bote at seryosong sinabi, huwag kang mag-alala, Little Belial, ipagdadasal kita araw-araw sa hinaharap, mangyaring patawarin ka ng Diyos, maya-maya, mararamdaman mo ang init. Nababaliw na si Belial. Magdasal, magdasal. Kagandahan. Pakiusap, hindi ko ito kailangan. Sampain mo ako. Kaya kung hindi ako pansinin. Ipagdasal mo ako, mamamatay ako. Mamamatay talaga ako. Nasasaktan ako. Ngumiti si Angel at sinabing, paano ka masasaktan? Hindi ka mamamatay, at pagkatapos magdasal ng mahabang panahon, maaari kang maging mabuting demonyo. Hindi ko gusto ang iyong mga pagpapala. Nakaramdam ng kaunting ingay si Angel kaya itinapon muna niya ang bote sa space ring. Oh, kung ilalagay ko ito sa singsing, makakatakas ba ito? Tanong ni Angel. Umiling si Yefan, huwag kang mag-alala, hanggat hindi ito mawawala at hindi mababasag ang bote, magiging maayos ka sa tabi mo. Mabuti yan, kapag nagdarasal ako araw-araw sa hinaharap, ilalagay ko ito sa tabi at hayaan itong makinig. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa, at naiisip na niya kung gaano kababagsak si Belly araw-araw sa hinaharap. Pagkatapos maglinis, lumapit si Yefan at niyakap si Angel. Salamat. Angel, niligtas mo ulit ako. Ngumiti si Angela at sinabing, hindi kita niligtas, isa kang mabait at mainit na tao. Sinabi ni Yefan na may malalim na damdamin, nakakatuwa na nandito ka. Okay, tapos na, proud ako sa'yo. Tinapik ni Angel ang likod ng lalaki at inalaw ito. Biglang naramdaman ni Yefan na hindi tama ang paghawak sa kanyang kamay. Ang pagpapakawala kay Angel, at pagmasdan ng mabuti, ang dalaga ay naging isang matangkad at balingkinita na maharlikang kapatid. Angel, ikaw. Napansin mismo ni Angel ang pagbabago, at ang kanyang mga damit ay nakatali. Nagpalit ako. Yefan. Nagtagumpay ka. Naka-recover na ba ang lahat? Naisip kaagad ni Yefan si Su Qingzu sa Earth. Wala siyang pakialam na sabihin pa kay Angel, at nagmamadaling inilipat ang kanyang layunin sa espada at bumalik sa walang katapusang purgatorio. Kabanata 3349 sa ilalim ng puno ng plum. Snow Mountain Tuktok, sa looban. Si Su Qingzu ay nakatayo sa ilalim ng puno ng plum, tahimik na hinahangaan ang mga plum. Nahulog si Yefan sa snow, at nang makita niya ang eksenang ito, lumubog ang kanyang puso. Damn it! Kailangan bang gawin muli ang lahat? Talagang hindi niya talaga kayang unawain ang kakayahan ng Creator na iyon. Ang masasamang kaisipan ay natural na inilabas at binago ang lahat, ngunit hindi sila nasa ilalim ng kanyang malayang kontrol. Upang ilagay ito ng tahasan, ang instinct of the seer, ang walang malay, ay mas malakas kaysa sa kanyang malay na isip. Huminga ng malalim si Yefan, humakbang pasulong, at nag-alinlangan bago nagsalita. Natatakot na marinig na nagtanong muli si Su Qingzu kung sino siya. Kung ganoon nga, hindi niya talaga alam ang gagawin. Kung tutusin, alam ng Diyos kung gaano katagal para tunay na makabisado ang kapangyarihang nagbabago ng katotohanan. Asawa, bakit ka tulala? Lumingon si Su Qingzu at nakita ang lalaki, na nasa gusot, medyo hindi maipaliwanag. Tuwang-tuwa si Yefan, kumikinang ang kanyang mga mata. Asawa, ikaw. Natatandaan mo ba ako? Anong pinag-uusapan niyo? Natuwa si Su Qingzu, hindi ba kita dapat maalala? Hindi. Walang pakialam si Yefan na magpaliwanag, nagmamadali umakyat siya at niyakap ang babae. Ang galing. God daldal, anong nangyari? Hindi man lang kita tinanong, ano ang ibig mong sabihin sa pag-alis ng Third Kingdom Fleet? Nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam ngayon lang. Ang malakas na kapangyarihan ng demonyo, hindi ba dapat dumating si Ailaris? Natigilan si Yefan at nagtanong, itong oras na ba? Kakaibang tumingin sa kanya si Su Qingzu, bakit ang weird mo, anong problema? Ngumisi si Yefan, wala lang, kaya lang. Na si King of Lies, Bilay,
Ang natitirang tatlong higanti sa ilalim ng mga tauhan ni Satanas, ay sumunod lang sa kanya. Gumawa siya ng ilang mga trick. Medyo nahihilo ako ng lalaking ito, at nalutas ko na ito ngayon, ayos lang. Hindi nang ahas si Yefan na sabihin ang nangyari sa kanya nitong nakaraang 2 taon. Kung alam ni Su Qingzhou na may mga maliliit na jiujo na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso, malamang na matitiis niya ito. May tinatago ka siguro sa akin, kaya ayaw mo ng kahit sinong magandang babae, di ba? Naisip ito ni Su Qingzhou, napakabastos ng kanyang asawa. Ano? Oh, I swear to God, wala talagang ganyan. Paano magpapatoto ang Diyos laban sa iyo, hindi ikaw mismo ang Diyos? Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Natigilan si Yefan, at pagkatapos ay tumawa sa kanyang sarili, malapit na ang oras. I compliment you, bakit ang seryoso mo? Tingnan mo ang kakayahan mo. Napailing si Su Qingzhou na may ngiti. Asawa. Napuno ng emosyon si Yefan at niyakap muli ng mahigpit ang babae. Hinding-hindi nakita totrituhan ng ganyan. Nagpakita ang mga mata ni Su Qingzhou ng mga pagdududa, at sa ilang kadahilanan, may pumipintig sa kanyang puso. Bahagya niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng lalaki at bamulong, asawa. Kahit na saglit lang tayong nagkahiwalay, bakit namimiss pa rin kita? Siguro ito na ang tadhana. At muli, halika, makalupang mga salita ng pag-ibig. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Ubo-ubo. 2 beses umubo si Qingli sa tarangkahan ng patio. Kayong dalawa, malapit na, marami pa tayong tanong. Hindi ba't pambubuli ito sa grupo nating mga single? Qingli, bakit hindi natin ito gawin? Sabi ni Qing Yuan. Pumunta ka sa impyerno. Lumingon si Yefan, tumingin sa ilang cultivator ng Qingqiu, at nakangiting sinabi, bumalik na rin kayo. Hindi ka man lang umalis. Sinabi ni Qing Yuan na may pagkamausisa at may bakas ng pagkamangha sa kanyang mga mata, ang kapangyarihan ng imperial na espada na iyon ngayon, ikaw ba talaga? Naramdaman mo ba? Ano ka ba? Nagbibiro. Halos naisip ko na ito ang planeta ay malapit ng mahati, at halos imposibleng tumakas. Maraming taga Qingqiu ang natakot. Kung ipinakita ni Yefan ang kanyang tunay na lakas sa Qingsha tent, tinatayang hindi makakapagdala ng espada si Duanfeng. Ngumiti si Yefan at sinabi, tama ako. Maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa akin sa hinaharap. Kung mayroon kang iba pang mga katanungan, maaari mo ring itanong sa iba. Bakit? Hindi mo ba masasabi sa amin ngayon? Huwag mo nang itanong, napakalakas ng mga tao, minamaliit nila tayo, inikot ni Qingli ang kanyang mga mata at sinabi. Asawa, nag-aalala ka ba na ang mga monghe ng Hongmeng mula sa ibang lugar ay aatake sa ibang mundo? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Yefan, pupunta si Hongmeng dito, ito ay isang pangkalahatang kalakaran, maging ito ay mga demonyo, protoss, o tao, kailangan nating harapin ito. I can't control it so much. Kung gusto nilang magkita at mag-away, masanay na tayo ng maaga. Kung gayon, ano ang susunod mong gagawin? Nagtataka si Su Qingzhou. Miss ko na ang anak natin. Medyo mahirap ang tono ni Yefan, na parang nakabara sa lalamunan. Natigilan ang lahat sa Qingqiu. Hindi ba inaasahan na ang mayabang na ito ay magkakaroon ng isang mainit at mapagmahal na ama? Magiliw nang umiti si Su Qingzhou at hinawakan ang kamay ni Yefan. Miss ko na rin ang barkada, uwi na tayo. Kyushu, Cloud City. Pagdating nila sa bahay, naghihintay na ang mga babae. Hinawakan ni Niewuyo si Tuan-Tuan, at sa sandaling may hatid ito, binuhat ni Yefan ang maliit na batang babae. Tuan-Tuan. Mahal kong babae, napakabuti at maayos ka. Ilang beses hinalikan ni Yefan ang bata sa pisngi. Direktang natigilan ng grupo. Ikaw bata, gaano man tayo katagal na magkahiwalay, hindi pa kita nakitang nasa sabik. Kahit na malayo ang narating natin sa pagkakataong ito, hindi naman masyadong mahaba, nakangiting sabi ni Niewuyo. Tai, bakit ka umiyak? Miss mo ba si Tuan Chuan? Miss ka din ni Tuan Chuan. Nadatna ni Tuan Chuan na basa ang mga mata ng kanyang daddy, at mabilis itong pinunasan ng kanyang laman na palad. Wang, ako talaga, hindi kita masyadong nakitang umiyak, gulat na sabi ni Sally Ye. Sumulyap si Yefan kay Sally Ye at nakita ang magandang figure ng babae, kasama ang itim na slim na damit, hindi niya maiwasang makonsensya at hindi na naglakas loob na tumingin pa. Haha, Sally Ye, hindi maliit ang progress. Si Yefan ay nakakaistorbo lamang na makipag-chat. Wang, ano bang nangyayari sa'yo? Labis na nagulat si Sally Ye, bakit medyo nahihiya si Yefan nang makita siya? Asawa, kung hindi ka babalik, hindi talaga namin alam kung ano ang gagawin. Salamat kay Yunyao na sinusubukang pigilan si Tai Kang, ngunit wala ka rito, lahat ay nakakaramdam ng sobrang insecure. Sinabi ni Nayen Rujao na may pulang mata, lahat tayo ay walang silbi. Jiao, huwag mong maliitin ang iyong sarili, kailangan mong maniwala sa iyong potensyal, kahit na ikaw ang mamuno, ayos lang, nakapagpapatibay na sabi ni Yefan. Paano kaya? Asawa, huwag nang magbiro, nakangiting sabi ni Nayen Ro, alam ni Jiao, inaaliw lang ako ng asawa. Hoy, sinabi na sa iyo ni Jillian na binubuli tayo ni Tai Kang, bakit wala ka man lang pakialam?
Mayabang na sinabi ni Xiao Ziner, kung hindi dahil kay Miss Ben, mapaparusahan ang buong pamilya mo. Masyadong palpak, alam mo ba? Walang sinabi si Ye Fan, niyakap ang katawan ni Xiao Ziner, at hinalikan ang kanyang mapupulang labi. Isang gantimpala. Nagmamadaling itinulak ni Xiao Ziner ang lalaki, namumula at sinabing, walang hiya. Natawa si Ye Fan at sinabing, apo ka na, ilalabas ko ang galit ko para sa iyo, ngunit may mga mahahalagang bagay pa rin ngayon. Bagay? Ano? Nagtataka ang mga babae. Yun Yao, lumingon si Ye Fan at sinabing, tulungan mo si Tuan Chuan na magsagawa ng pagsusuri para makita kung ano ang kanyang kalusugan, at pagkatapos ay ikumpara ang ating mga jin. Kabanata 3350 Hawakan ng kuko. Medyo natarante si Chu Yunyao, bakit mo ito ginagawa bigla? Gusto kong i-verify ang aking hula, pag-uusapan ko pa rin ito. Si Chu Yunyao at ang mga babae ay labis na naguguluhan, ngunit ginawa nila ang pagsusulit sa laboratorio kung kinakailangan. Nang lumabas ang mga resulta, parehong nagulat sina Chu Yunyao at Ji Wanqing. Sister Yunyao. Ito kaya. Tumango si Chu Yunyao, hindi mali, ang laban ay higit sa 99.99%. Hindi na ako makakahalik. Maging si Su Qingzhou, ang motherfucker, ay nalampasan ang kanyang kalaban. Tumawa si Ye Fan, kinuha ang bola at lumingon sa pwesto ng ilang beses. Anak, bakit tuwang-tuwa ka? Ito ba ay hindi ko alam kanina? Hindi napigilan ni Niewuyo ang pagtawa at pagiyak. Bihirang makita si Ye Fan na tuwang-tuwa, parang bata. Nay, hindi mo naiintindihan, kahit na lagi akong anak, ngunit ngayon sigurado ako talaga at si Qingzhou. Asawa, si Tuan Chuan ay talagang anak ko at ikaw. Talagang totoo. Su Qingzhou ba'y sulyap sa kanya, kung hindi? Kanino pa kaya ito pag-aari? Hindi. Ibig sabihin, lumabas si Tuan Chuan sa tiyan mo. Isinilang mo ito. Sabi ni Ye Fan. Anong kaguluhan? Hindi maiwasang mamula ang mukha ni Su Qingzhou. Napangiti si Ye Fan, nakatingin sa kanyang nalilitong anak na babae. Ipinikit ni Tuan Chuan ang kanyang malalaking mata, at hindi niya masyadong naiintindihan ang pinag-uusapan ng mga matatanda. Totoo naman na medyo nagugutom siya. Tuan, may paraan si tatay para pagalingin ka. Maghintay ka lang. Kapag nakauwi na si tatay, dapat ay hayaan kanyang lumaki ng normal. Tahimik na nagmumura si Ye Fan sa kanyang puso. Hindi man ito lubos na tiyak, ngunit sa pangkalahatan, naiintindihan na niya. Si Tuan Chuan ay ipinanganak nila ni Su Qingzhou, ngunit ipinanganak siya kasama si Su Qingzhou pagkatapos niyang baguhin ang katotohanan. Ibinalik niya ang realidad sa orihinal nitong estado. Sa teorya, lahat sa 2 taon na iyon ay mababago pabalik. Gayunpaman, sa puso ni Ye Fan, imposibleng pumatay ng isang mamamatay para sa kanyang ipinanganak na anak na babae. Kaya, bagamat nagbago ang lahat sa dati, ngunit nanatili si Tuan Chuan. Naging sanhi din ito ng pagiging birhen ni Su Qingzhou, ngunit may kasama siyang anak na babae. Ang pagkakaroon ng Tuan Chuan ay parang abnormal number. Makatuwirang wala siya roon, ngunit pinilit siya ni Ye Fan na manatili. Ang isang buhay na hindi sana lumitaw, sa pilitang iniwan, ay natural na magkakaroon ng iba't ibang mga problema, tulad ng hindi paglaki, at maging ang pagkakaroon ng mga kakaibang sakit na hindi mapapagaling. Ngayon ay hindi sigurado si Ye Fan kung ilan ang mayroon. Tuan Chuan, anong nangyari sa timeline? Pagkatapos ng lahat, noong siya at si Su Qingzhou ay nasa eroplano ng Tai Chi, nakilala nila si Tuan Chuan. Kung ito ay system correction, hindi ito mahirap intindihin. Kung ito man ay inaayos si Tuan na lumabas sa tabi nila, o si Laolin at ang iba pa ay pinapante si Tuan. Ang hitsura ni Tuan Chuan ay parang isang palatandaan na gumagabay kay Ye Fan upang ituloy ang katotohanan sa likod ng mundo. Pagkatapos ng lahat, Ji Xuanyuan, Chiyo, at iba pa. Dahil din sa iba't ibang dahilan, ang mga maalamat na kwento ay nakakalat sa iba't ibang eroplano, at ang oras ay muling isinulat. Ngunit kung, hindi ito isang pagwawasto ng sistema, ngunit isang reincarnation. Hindi kaya, lahat ng pinagdadaanan nila ngayon ay talagang naranasan na noon. Ang alam ngayon ay kung ang isang malakas na tao ay may kakayahan ng lumikha, maaari niyang pilitin na muling isulat ang katotohanan. Ibig sabihin, ang mga nangungunang pag-iral ni Laolin at ng iba pa, o sa mga espesyal na espasyo, ay maaaring makatakas sa sakuna. Hindi alam ni Ye Fan kung naisulat na rin sila. Ang lahat ng ito, kailangan nating maghintay hanggang sa tunay kung makabisado ang kakayahang iyon bago malutas ang misteryo. Ano man ang mangyari, kahit papaano ay may malinaw na layunin si Ye Fan. Totoong ang kanyang anak na babae ay kanyang sariling laman at dugo, kaya't kailangan niyang gumawa ng paraan upang muling maisulat ang kapalaran ng kanyang anak na babae bilang isang normal na bata pagkatapos maabot ang kaharian ng lumikha. Ano ang iniisip mo? Ilang beses tinawagan ni Chu Yunyao si Ye Fan, ngunit hindi tumugon ang lalaki. Biglang bumalik sa katinoan si Ye Fan at nakangiting sinabi, napakasaya ko, anong problema? Anong magandang kapalaran ang nakatagpo mo sa panahong ito? O kumukuha ka ba ng magandang gamot na pampalakas? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Ye Fan. Si Chu Yunyao ay tumingin sa kanya ng kakaiba,
alam mo ba kung gaano abnormal ang iyong kasalukuyang pisikal na mga parameter? Biglang lumapit si Ye Fan at kumaway kay Xiao Jin. Little Jin, halika rito. Napatulala si Xiao Jin, at nang makita niyang tinawag ito ng kanyang amo, lumipad siya. Master, anong problema? Dinalhan mo ba ako ng masarap? Kumusta ang iyong pagsasanay kamakailan? Ito, okay. Gusto mo. Gusto mong ikumpara ang lakas ng pagkakahawak mo sa akin. Si Xiao Jin ay abala sa pag-urong, Master, huwag mo akong subukang linlangan. Ang iyong pisikal na fitness ay maaaring dumami ng ilang beses. Hindi ako may kukumpara sa iyo. Nang marinig ito ni Xiao Jin, lumingon ang mga longan beds. Master, minamaliit mo ako, Mr. Jin, gayunpaman, sila rin ay mga gintong dragon na may 5 kuko. Mga mabahong ahas, huwag magsalita ng walang kaparirikan, magkumpara at magyabang. Nako, wala ka nang magagawa, kung ganoon Master, mag-ingat ka. Sabihin mo sa akin kung masakit. Nagpanggap si Xiao Jin na medyo mas malaki, at iniunat ang isang kumikinang na Golden Dragon Scale Claw. Nang makalapit na siya, direktang hinawakan ni Ye Fan ang mga kuko ng dragon. Aray! Napaluha si Xiao Jin dahil sa sakit, ang dragon ay sumayaw ng ligaw, at ang kanyang buntot ay kumikislap ng ligaw. Master, bitawan mo na. Mababali ang mga buto ko. Natural, hindi talaga kayang durugan ni Ye Fan ang mga kuko ng dragon ni Xiao Jin. Master Xiao Jin, iyon lang ang magagawa mo. Sinuntok ni Ye Fan. Ang ulo ni Xiao Jin na may kamao, marunong akong kumain nito araw-araw. Dapat hindi ako nakapag-practice ng maayos. Natigilan ang mga babae. Kahit na si Xiao Jin ay basura, siya ay isang tunay na 5 kuko na gintong dragon. Hindi nagkawatak-watak si Ye Fan, at ang kanyang pisikal na katawan ay nagawa ng ganap na talunin ng isang gintong dragon. Talagang tama. Sinabi ni Chu Yunyao nang may damdamin, na itala ko ang iyong mga dating pisikal na parameter. Actually, sa stage mo, every time na gumaganda ang katawan mo, double ang hirap. Ito ay tulad ng parehong piraso ng metal, gaano man ito pino, mas mahirap pahusayin ang kadalisayan sa ibang pagkakataon. Bagaman ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng laban ni Tuan Chuan ay ilang 10 bahagi lamang ng isang punto, sa katunayan, ang maliit na ito ay isang malaking agwat. Kaya, magagawa mo talaga ito, sa totoo lang. Iba na talaga ang katawan mo sa dati. Niyakap ni Niehuyo ang kanyang apo at buong pagmamahal na hinaplos ang kanyang munting mukha. No wonder na maganda ang physical fitness ng baby ko. Lumalabas na noong ipinanganak ka ng tatay mo, mas malakas ang katawan niya kaysa dragon. Si Xiao Jin ay halos autistic sa tabi niya, at maasim na bamulong, guro, tao pa rin ito. Halimaw talaga. Well, si Ye Fan ay naglabas ng pagkain na binili sa Luocheng at itinapon ito kay Xiao Jin. Ang mga ito ay binili para sa mga gawang hayop sa bahay, at talagang madaling gamitin ang mga ito. Kumain ka, ano ang nagpapanggap kang kaawa-awa na mga uod? Masayang ngumiti si Xiao Jin, kumuha ng isang bungkus ng maalog na karne na hindi pa niya nakita, at nawala ang ulap. Narito ang lahat. Mahusay, tila ang lahat ay nagbago pabalik sa dati. Biglang pumasok si Angel sa laboratorio at nakita niya ang itsura ng lahat. Alam niya na nagtagumpay si Ye Fan, at taos-puso siyang masaya. Angel, bakit ka nagbihis ng madre, saan ka ba nagpunta ngayon? Anong nagbago? Tanong ni Sheila nyo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.